SMDC Air Residences or SMDC Red Residences? Saan nga ba maganda kumuha ng unit pang Airbnb sa Makati? Kabayan Ka Updates, pag-usapan natin yan. Okay, isa pong magandang araw po sa lahat po ng mga Kabayan Ka Updates sa Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, saan mang panig man kayo ng mundo. Kabayan Ka Updates, magandang umaga, tanghali, gabi. Okay, ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist, Justin Archeda, at ito ang SMDC Podcast. Hello Kabayan Ka Updates, kamusta? Today is January 23, 2024. Nako, tayo po ay nag-podcast bago po tayo lumipad pa Singapore. Ayan, this coming tomorrow na, January 24. Oo, bukas po ay flight na nga natin pa Singapore. Pero bago po ang lahat, tayo nga po nag-shoot muna ng SMDC Podcast para medyo hayahay na ang ating linggo. Ayan, sa pagpasok po ng January 28, medyo hayahay na po muna. Oo, kasi marami tayong kikitain sa Singapore. Marami tayong makikita yung mga clients. Ayan, so talagang tayo nga po ay nag-shoot muna ng SMDC Podcast. Okay, so sa lahat po ng mga Kabayan Ka Updates na nakikinig po sa YouTube Music, Spotify, YouTube channel and Facebook page, nakuha, maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig, panonood ng ating mga updates. Kliyente ko man po kayo o hindi, opo, maraming salamat po. And nakakatuwang isipin na sabi ko nga po ito sa isa sa mga podcast ko. Ito lang, itong sa sale, no, na marami po ang natutuwa na nakakapanood ng mga updates, no, all about SMDC projects. Dahil nga syempre, hindi po sa pag-aano, totoo lang po ito, no, bibihira lang din naman kasi magbigay ng update ang ating pinakaminamahal na developer, no, dahil sa dami nga po ng project na kanyang hinahawakan. So tayo nga po ay nagkaaroon mismo ng mga updates, okay, or ng mga construction updates ng SMDC, because bilang consultant, naiintindihan ko na syempre mas ginaganahan tayong magbayad ng ating mga monthly amortization, lalong-lalo na sa mga pre-selling, no? Sa mga kumuha po ng pre-selling, syempre mas maganda, mas gaganahan tayong magbayad ng monthly kung meron tayong konting pasilip ng mga hinuhulog-hulugan natin mga SMDC project. Ayan. Okay, na kaya Kabayan Ka Updates, naku ha, tuloy-tuloy lang po ang pagtutok sa ating mga contents. Ayan, malay nyo, di ba, yung susunod na updates na ating i-feature, i-feature, okay? Oo, so, medyo tinatamaan tayo ng pagkabulol, oo. So, malay nyo naman, di ba? May mga iba kasi mga Kabayan Ka Updates na humihingi pa ng mga ibang mga projects ng Sautu or Style, Glade. Abangan niyo po yung Kabayan Ka Updates, kasi syempre hindi ko po kaya mag-monthly, no? Imagine Iloilo Style monthly updates. O kamusta naman? Unless kung sasagutin, di ba, ng ating Sir Jesse Limata. Yung ating pamasahe, oo. Uy, Sir Jesse Lee, every time tayo nag-a-updates, lagi may may paayuda.
Oo, ayan. So, yamang na bati ko na nga po si Sir Jessie Lee na talagang nakatutok. Hindi ko alam kung anong project na hinuhulog-hulugan niya, pero halos lahat po ng mga updates kung meron siyang bakas na talagang nanonood talaga siya ng ating mga updates. No? Alam ko gold meron ka, di ba, Sir Jessie Lee? Gold oo. So, bago ang lahat, teka muna, medyo magtatampo ang mga taong ito mga nagko-comment sa ating YouTube channel. Kung hindi ko muna sila babanggitin or i-shout out, teka muna. Nasaan na nga ba ang ating mga nagko-comment? Wait lang. Okay. Sandali lang naman. Okay, nako ito po si Sir Enrique Pangilinan 3934. Hi Justin, good morning dito, evening dyan. Watching from Canada, pa-shout out naman and breakfast and lunch na namin while watching you, God bless. Okay? And sabi pa niya dito, masarap yung kinakain talaga yan sa mga province. At feeling ko ito yung mga uod, pasantabi sa mga kumakain ngayon. No? Kasi nung nakaraang team building nga po, nakwento ko nga po na ako po, ang inyong lingkod ay kumain ng ipinagbabawal na pagkain. Oo, ng uod. Sabi niya, masarap daw yan, kinakain sa mga province. So, ako nga, sabi ko nga sa inyo, natutunan ko lang kainin yan nung ako po ay nag-Thailand. Masarap naman, pero yung tipong ulitin mo, parang hindi ko kaya. Oo, lalo na pero ngayon nakain ko na nga siya. Ngayon marunong na ako kumain ng uod. Parang kaya ko na kumain ng tamilok na matatagpuan sa El Nido, Palawan. Oo, di ba parang meron silang share na pagkain dyan, yung tamilok. Tamilok pa tawag doon, na parang hugis uod din. Tapos, dalawa ang pwedeng gawin dyan. It's either prituhin or fried, or di naman kaya yung nakaano lang, yung nasa suka lang. Parang kinilaw, ganyan. No, pero feeling ko hindi ko kaya yung kinilaw. Parang, feeling ko ang dulas sa bibig. Parang madidistract ka na ewan. Pero nakakain ako dyan ng crocodile sisig. Ayan. Dyan po mismo sa El Nido. Ay, napakasarap. Oo, di ba pag mga kumakain ka ng sisig na baboy, parang medyo, pag napaparami ang kain mo, parang medyo nahihilo ka na, ganyan. Dito, sa crocodile sisig, medyo masarap pa in all fairness. Parang chill lang yung tiyan mo, hindi kayo ha-hybrid din kasi nga healthy. Sabi nila healthy daw. Okay, so sabi pa dito, si Paradise Vlog 19, ayan. So, excited na nga din siyang mag-turn over sa phase 1 ng Gold Residences. Hintayin niyo po kung turn over na ang project, hintayin niyo mag-email si SNDC sa inyo para sigurado kayo, di ba? Hindi yung magbubuka ng ticket dahil alam niyo ito na po yung target completion, ngayong buwan na ang target completion, uuwi na agad kayo. O hintayin niyo po yung email ng turnover sa inyo. Okay. Okay, mega shout out pala kay Miss Heidi sa Singapore din. Ayan, from Singapore. Hindi ko lang alam kung kami po ay magkikita sa Singapore pag ako po ay nagpunta. Pero alam niyo ho ba kabayan ka updates, no? Bago nga po tayo nanood ng Coldplay, na talagang kinabahan talaga ako dahil akala ko talagang hindi ako makakapasok. Oo, nagkita kami ni Miss Heidi kasama ng kanyang ewan ko. Ayoko kasing magtanong ng mga kung ano parang sabi niya bodyguard daw. Hi Miss Heidi, oo, si Sir and si Miss Heidi, ayan, from Singapore. Kumuha sila, nag-reserve sila ng Ice Tower, no? Ice Tower dyan po mismo sa Mall of Asia. Mega shout out po sa kanila dahil bukod sa kumuha nga po sila ng Ice Tower, may paayuda. Oo, may pa-pork strips o pa-pork snacks from Singapore. Oy, mahal to Oo, mahal pero 'di ba? May padala. Shala. May padalang pa-pork strips. Ayan.
pinadalan po ako kasama ng aking boss, si Sir J.R. Ramos, nakasama din po namin last time sa pag-review ng mga units sa Short Tree, sa actual site ng Mint, and sa showroom ng ICE. Ayan, sobrang maraming salamat Miss Heidi sa inyong pagtitiwala po sa akin bilang inyong consultant. Ayan, maraming salamat po sa inyo ni Sir, okay? Alam niyo kabayan ka-updates, talagang sobrang um, iba yung vibe ko ngayon. Talagang ramdam kong energy. Ayan, ngayong araw na ito dahil nga kakatapos nga lang po natin manood ng concert ng Coldplay. O parang iba yung, parang ang saya lang. Medyo until now, hindi pa rin ako makawala. Na maaaring nandito na ako sa bahay, pero yung puso ko asa Philippine Arena pa din. Oo, parang yung pakiramdam na parang ninanamnam ko pa rin talaga yung mga nangyayari doon mismo sa Philippine Arena. Okay, kasi kabayan ka-updates, ito, makwento ko lang naman, to be honest with you, marami ako mga international artist na talagang fan ako or hinahangaan ko talaga. Okay? Pero totoo lang po kabayan ka-updates, nung una, nangihinayang talaga akong bumili ng mga tickets. Kasi pwede naman panoorin sa sa YouTube, ganyan. Pero iba pala talaga yung experience kapag nakita mo mismo yung concert, yung show. And alam niyo po kabayan ka-updates, yun nga, dati wala akong kahilig-hilig na manood ng mga concert. May isang client lang talaga na nagpa-realize sa akin. Isang client na nagpa-realize talaga sa akin na parang, Justine, kailangan mong manood. Oo, I think this is 7 years ago. Hindi ako sigurado, no? Pero may isa akong kliyenteng nakausap. Oo. So, mag-asawa sila at pinuntahan namin sila. May kasama ako, katrabaho ko din. Pinuntahan namin sila sa bahay nila mismo. Okay. And tinanong kami kung manonood daw ba kami ng Madonna concert. Ang sabi ko, hindi ako manonood or hindi ako nakabook ng ticket or hindi ako mahilig. Okay? Kasi medyo nakakaya kasi sabihin mo na parang, ay, hindi yung may mga ganyan. Pero yun nahilig ng client mo, di ba? So, sinabi ko na parang hindi ako nakanood or hindi ako nakabili ng ticket. Sabay tingin sila mag-asawa, no? Tapos, yung lalaki sinabihan ako, ba't hindi ka nanood? Justine, Madonna yun. International artist yun. Queen of pop, ganyan. Oo, parang sa akin, parang okay, Madonna, so? Ganun pa ako, pero kasi, abang tumatagal, doon ko na nakirealize, parang, oo nga naman, icon to, international artist. Ba't di ka nanood? So parang sa akin kasi, kaya nagulat yung client ko, kasi nga parang, that time, may means naman para bumili ng ticket. It's just that, nanghihinayang ako noong mga panahon na yun. Okay. So ngayon, nitong nagkaroon na ng Coldplay, parang doon ko na-realize, ang dami kasi mga stress na mga nangyayari sa ito mga nakakaang araw. And sabi ko, deserve ko ng ma-relax. Deserve ko na, alam mo yun, medyo i-reward ang sarili, no? So, tayo nga po ay bumili ng ticket kasi may isang tao na hindi na makapunta. Okay, nakita ko lang nagpo sa Facebook, hindi kasi nakapag-book talaga sa Coldplay dahil wala na pong slot nung time na yun. May isang tao, ilang araw bago mag-start ang concert, biglang nangailangan. So, tayo po ay bumili. Walang binili ko po agad yung ticket. Oo. So, nung binili ko ng ticket, parang,
shucks, totoo na ba 'to? Oh, so kasi parang ano, actually second time ko, sa buong buhay ko, second time ako makakapanood ng concert. And yung first pa, yung kay Christian Bautista. Tapos itong second, ito nga, Coldplay, o di ba? Ang layo. Oo. At least, di ba, local artist and international artist, di ba? So yun nga, parang sabi ko, parang deserve ko siguro na manood dahil ano yung talagang, yung mga kanta kasi nila Kabayan Ka Updates, ito yung mga kanta na nagbigay ng comfort sa akin. Noong mga panahon na tayo po ay nanlilimos ng kaligayahan sa mundo, ito yung mga talagang nagbibigay inspirasyon, comfort sa akin. So, walang ano-ano, talagang ako po ay nanood. No, after kung makipag-meet kay Miss Heidi, talagang sinabi ni Sir na, sige, okay na, you can go now. Kasi baka may inaayos pa sila sa BDO. Ay, diretso agad ako, no, from 2 p.m. sa MOA, kumain lang po ako ng Chowking, Laureate, dahil di po tayo nag-almusal, dyan sa Pasay Taft, and then, wala nag-MRT ako, MRT, and then angkas na. Oo, mabilis ang biyahe, pero, yun nga, sobrang traffic, Kabayan Ka Updates, no? Pero, nakakatuwa kasi talagang umabot nga po tayo. And iba yung pakiramdam nung nasa concert ka, lalo yung kananta yung Yellow, yung Fix You. So hindi ako na parang hindi ako mababaw ang luha ko actually. Mababaw ang luha ko kapag medyo sobrang na-amaze ako sa mga nangyayari sa oras na yun. And sobrang ganda ng concert, full of magic yung concert. Ang ilaw, ang saya, tsaka iba talaga, parang feeling ko parang na-refresh yung mind ko, yung heart ko, kasi yung mga kanta talaga nila, iba kasi ang ibibigay sa akin. Nagbibigay ito ng inspirasyon. I don't know kung ako lang, no, pero I'm very sure, marami sa atin na kapag marami sa atin ang may mga kumbaga tinatawag na may comfort zone. Tama ba? Comfort zone? Bago. Basta baka may mga kanta na nagbibigay ng comfort sa atin. And isa po yun sa akin yung Coldplay. No? Katulad niyan, yung sa Fix You, ganyan. 'Di ba? Medyo iba talaga. Intro pa lang maiiyak ka na talaga. Oo. So, sobrang 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 saya talaga ng concert na yan. Ang dami rin mga artista na dumating. Okay, mga nakakadaupang palad mo sila, no? Pero well, artista rin tayo, so hindi tayo pwedeng basta bumabate. Pero yun po Kabayan Ka Updates, no? Super happy talaga ako na talaga nasaksihan ko talaga yung Coldplay na yan. Oo. And sa lahat po ng mga nakapanood ng Coldplay or mga fans ng Coldplay, ayan, nako ha. Sa lahat po ng mga nakapanood, sana same effect tayo. Naging masaya ka rin nung concert. And sa mga hindi pa nakapanood, marami worldwide yung tour nila. Sa mga nasa Singapore, meron diyaang concert. Ayan, sa Australia, ang dami. Tapos bumili kasi ako ng merch nila, ng t-shirt, ang mahal. 2, 3. Oo, pero sabi ko nga, souvenir ko na nga lang talaga. So, sinuot ko siya sa concert. And yun lang, parang sabi ko, souvenir. So, baka hindi ko na ulit susuotin yung Coldplay t-shirt na yun. Baka ipa-frame ko, ayan. Oo. So, yun Kabayan Ka Update. Sobrang naa-amaze na talaga ako na kung pwede ko lang sanang iibigay yung dugong na nananalaytay talaga sa akin kung gaano yung level ng saya ko, iba talaga. And sobrang thankful ako kay Lord dahil finally nakabili tayo ng ticket ng mga ganyang medyo yung mga medyo Mahaila Jackson ng mga ticket na ganyan. Oo. So, thankful talaga ako. And yun, Kabayan Ka Updates. Tsaka, deserve ko talaga manood ng Coldplay kasi
marami talaga akong mga pinagdadaanan lately. O isa na dyan yung mga nag-ghost, ganyan. Oo, kakatapos ng ang Halloween, nag-ghost pa din. Oh. Yung mga puro inquire, hihingi ng proposal, tapos inano mo, pinag-aralan mo yung availability, binigay mo yung best mo, tapos ni haho, thank you, wala. Ano kaya? Oo, kabayan ka update sa lahat po ng mga nag-inquire, baka naman, it's okay to say no if you are still hindi prepared. Kung hindi ka pa handa, kabayan ka updates, it's okay to say no. Oo, huwag naman nating, alam mo yun, na parang nakahang lang tayo. 'Di ba? Kasi, I hope you do understand, kabayan ka updates, as professionals, no? I am very sure, mag-a-agree po ang ilan sa mga kapatid ko sa industriya. Alam niyo ho ba, yung paggawa po ng computation, yung paggawa po ng proposal, maaaring malaya kami. Hindi naman kami, parang, hindi naman kami 8 to 5 PM jobs, no? Pero, marami kaming mga kliyente kinakausap at tinutulungan. Most especially after sales, no? So, syempre, hindi ako nagreklamo. Syempre, part po yun ng trabaho. Mahalaga ang after sales eh. Parang yun kasi ang nagbibigay foundation doon sa magandang relationship mismo ng client at ng consultant. Oo. 'Di ba? So, parang doon talaga ako mas nag-i-invest doon sa after sales. Wala pong halong kay poktuhan, okay? Pero talagang mas kumbaga parang siguro sa pag-reserve, yes, doon nakaalalay tayo, pero mas umaalalay ako sa after sales. Oo. So, alam yung kabayan ka updates, marami na nga kaming kliyente kinakausap, yung mga nagtiwala sa amin, and then may mga nag-ask about proposal, binigay mo yung proposal, pinaghirapan mo, pinag-ano mo. Tapos, pagkapadala, hindi na, wala nang haho, ganyan. Oo. Alam niyo po ba, kabayan ka updates, na katulad po ninyo, may mga pamilya rin po na nanlilimos ng oras sa amin. Isipin niyo na lang, kapag kayo po ay hiningin ng proposal, alam niyo po ba na may ilang minuto or siguro mga 10, 15 minutes na hindi po namin na ibibigay yung serbisyo sa ibang kliyente dahil tumutok kami sa inyo, may yung 15 minutes na yun ay hiningi po or minsan nagkaroon ng okasyon sa pamilya, hindi namin sinunod kasi importante po kayo. Tapos biglang wala man lang sagot. Wala man lang sagot. Ano kaya? Oo, kabayan ka updates pa ka naman. Oo. Ako sabi ko nga, sa lahat po naman mag-i-inquire sa akin, it's okay to say no. Kasi in the first place, hindi ko po gawain talagang mamilit. Kasi kasalanan ko rin naman po kung pipilitin ko nga po kayo, hindi mo naman kaya yung magiging bank loan mo sa gold or hindi mo kaya ang monthly. Bakit ko po kayo pipilitin? So, kasi yun nga, parang hindi kasi, syempre parang kahit kami, ini-evaluate kami ng company, kung maaari, minimize namin yung cancellation. Kasi may mga cancellation po, hindi na po ako magpapaka-plastic. May mga cancellations. Hindi naman lahat talaga nagtutuloy. Pero, syempre, part namin talaga, kailangan maipaintindi, masigurado na naiintindihan ng kliyente. And, nakakalungkot lang kasi parang may mga iba tayo dyan na parang tapos bigyan ng proposal. Wala nang sagot. Tapos sa WhatsApp, yung picture, biglang naging SMDC na. Ano kaya? Diyos ko, sabi client daw, pero biglang SMDC na. Ano kaya?
Wala anyways, kabayan ka updates. Ayun lang naman. Kaya sabi ko nga, deserve ko mag-Coldplay kasi ilang beses na yan. Ilang beses nangyari yan. Mga tatlo, lima na pala. Puro inquiry. Oh. Nagpadala ako ng proposal, unit and project proposal. After that, nagpa-follow up ako. Wala, no. Ay, nako. Bahala na talaga ang universe. Oo. So, yun, kabayan ka updates. Ang masabi ko lang sa lahat po ng mga nag-ghost dyan, sige, i-ghost nyo pa. Oo, Diyos ko, Lord. Okay, kabayan ka updates. Dumako na nga po tayo sa ating topic ngayong araw na ito. Nasabi ko nga po kanina, ang ating pag-uusapan, saan nga ba magandang mag-invest ng property, sa AIR or sa RED residences. So, paghimay-himay natin, pag-usapan natin kung ano-ano nga ba yung buong detalye ng AIR at RED. Naisipan ko lang kasing gawin to kasi syempre, pareha silang Makati. Pero yun nga, mas maganda kung ating pagkumparahin. Kasi I am very sure may iba sa atin gusto ang AIR, pero parang kino-consider ang RED. Gusto ang RED, pero parang kino-consider ang AIR. 'Di ba? So, gusto ko muna magsimula mismo dito sa AIR residences. Ayan, nasaan na ang presentation ko? Ba't nawawala? Nawawala yung presentation. Teka lang ah. Ayan. Okay, so si AIR Residences, ayan, ang location po niya mismo, okay, ay dyan po mismo sa Yacal Street, Ayala Avenue, Makati City. Okay, sobrang lapit sa Makati Medical Center, RCBC Plaza. And syempre sa ating project din na Jazz Residences, malapit din po yan. Okay. Malapit din po ito, kabayan ka update sa Makati Fire Station, na kung saan magkaaroon po ng monorail ang Makati. Isa po yan sa tatamaan itong Makati Fire Station. So, yan, parang magkaaroon tayo ng parang monorail dyan. Ayan, na kung saan lahat po ng Makati ay sakop. Okay? So maganda po itong plano ng local government or na nangyayari dyan ngayon mismo sa Makati. Okay? So imagine na lang kung magkano i-increase ng AIR. Ang project overview, okay, one tower development na naman siya. Ang land area ay 8,056 square meters, 59 physical floors, 3,642 residential units, okay, and 616 parking slots with a multi-level commercial and office spaces. Ayan, at syempre ready for occupancy na nga po siya. Okay, so ang ating mga one bedroom dyan or mga or mga unit layout dyan, meron tayong studio with balcony that's 22.95 square meters. We have two types of one bedroom. Nasa 26.35 square meters. Yung isa may balcony, yung isa naman wala. Okay? Ang kinaibahan lang niya, pareha sila ng area, 26.35, pero mas malaki ang living or ang bedroom mismo sa walang balcony. So, kumbaga, imagine yung balcony, kinelose na mismo. Okay, para gawing living space na. Pero dito sa 1BR with balcony, sumikip ang master's bedroom mo, pero may balcony ka. Okay, so ganun siya. Yung 2-bedroom naman natin is 35 square meters. Okay, so marami tayong mga amenities dyan ha. So of course, napakaganda po ng ating grand lobby. Okay, na kung saan lagi na lang po marami
ang mga check-in dyan, maraming mga travelers bag, mga naka-luggage. Alam mo malakas talaga sa Airbnb etong si Air Residences. So may grand lobby tayo, may main elevator lobby. Okay, merong study area, may lounge area, may kiddie pool, may lap pool, tapos sa bandang 7th floor may staircase na mas marami pang sorpresang amenities ang gugulat sa inyo. Dito ako unang-una na curious talaga yung 7th floor kasi syempre hidden parang medyo tago yung ating amenities dyan. Okay. So yun nga kabayan ka-updates, meron din tayo ditong 12 elevators. Ang ating building features may 12 elevators, 24-hour security, semi-addressable fire and alarm system, generator sets for common areas and selected residential outlets, centralized cistern tanks, provision for telecom and cable lines, intercom system, property management services by Green Mist. By Green Mist Property Management Corporation and leasing services. Okay? So, ito yung mga nasa loob naman ng 7th floor amenity. Ayan, staircase to level 8, reflective pool, function terrace, seating alcoves, pool table tennis, gaming alley, kids playground, and sports and yoga terrace, at marami pa pong iba. Okay, so dumako naman tayo sa Red Residences. Ayan, mag-Red Residences naman po tayo. By the way guys, si Red Residences ay ready for occupancy na. Si Red Residences ay located sa Chino Rosas, Makati. Si Mint, malapit ito mismo sa MRT Magallanes, no? So, si Red naman po ay nasa bandang kabilang side naman ng Chino Roses. Ready for occupancy na nga po siya. Ang land area ay 3,500 square meter, 1 tower development, 29 physical floors. Medyo mas mababa po yung units dito or yung level. 1,106 residential units with 277 parking slots. Okay, commercial spaces at the ground floor. May nakita na last time dyan. Alpha Mart, ayan. Nakita ko na last time yung Alpha Mart dyan sa Red. And ang turnover niya, ayan. Actually, ang turnover niya po ay etong January na nga po, 2023. Okay. So, ito yung ating mga amenities, no? Meron na yung gym area, swimming pool, function room, lounge area, landscape area, and jogging pot. Sa building features naman, meron siyang green wall, 5 elevators, 24-hour security, semi-addressable fire protection and alarm system, generator sets for common areas and selected residential outlets, centralized cistern tanks, provision for telecom and cable lines, intercom system, property management service by Green Mist Property Management Corporation, and leasing services by SMDC Good Stays. Actually parang halos parehas lang sila mismo ng Air. So ito po yung ating 1BR with balcony, 26.04 square meters. 1BR with den and balcony kung gusto mong gawing kwarto or opisina yung isang kwarto, pwede. 35.94 square meters. And 2BR with balcony, 59.93 square meters. Okay, kabayan ka-updates. Nakuha, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig po sa ating SMDC podcast mula simula hanggang dulo. Sana po ay meron po kayo na naunawaan, naintindihan sa ating mga pinag-usapan ngayong araw na ito, sa ating mga
chismax ngayong araw na ito. Maraming salamat po kabayan ka-update sa pagpapatuloy po sa amin, sa akin, sa inyong mga device. Saan panig man kayo ng mundo, maraming salamat po. Kung kayo po ay bago lang po kabayan ka-update sa ating podcast, huwag niyo po kalimutang i-follow po ako sa aking Spotify account and syempre sa ating YouTube Music and YouTube channel. Okay? And para tuloy-tuloy na po ang good vibes na kwentuhan at saya sa ating SMDC podcast. Hindi po kabentahan lang, di ba? Minsan kailangan din ng konting saya, di ba? Syempre. Okay? So, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Justin Archeda-SMDC TV, for more videos and updates all about SMDC projects. Okay? Kung kayo po ay may plano mag-invest ng property, kumuha ng property, or ikaw yung tipong client na wala pang parking slot, DM me na po on WhatsApp. That's 63915281435. 63915281435. Happy birthday pala sa aking Mami Telma. Ayan, happy birthday in heaven, Mami Telma. Ayan, I miss you so much. Okay, sana masaya po kayo. Nasaan man po kayo, Mami. Okay, I miss you, I love you. Okay, happy birthday in heaven. Muli po, ako po ang inyong virtual SMDC International Property Specialist Justin Archeda, na patuloy pong nagpapaalala po sa inyo, kabayan ka-updates, asaan mang panig man kayo ng mundo, sabay-sabay po tayong lumipad, umangat, at mangarap. Again, maraming salamat po sa inyong pakikinig mula simula hanggang dulo. Ako po. Mula simula hanggang dulo. See you po ulit on next Sunday dito po mismo sa pinakaunang podcast ng SMDC sa Spotify, YouTube Music, and YouTube channel. This is SMDC Podcast. Again, maraming salamat po. Stay safe and happy investing, everyone. Bye!